Sa harap ng pamamahagi ng ayuda sa mga nasa transport sector, ilang senador nagpaalala sa mga politiko na huwag umepal sa distribusyon ng cash aid. Tulong sa mga magsasaka, ipinaalala rin si Luisa Erispe sa sentro ng balita. Bawal ang EPAL. Babala ito ng ilang senador laban sa mga politikong mananamantala sa pamamahagi ng fuel subsidy ng gobyerno. Ayon kay Senator Erwin Tulfo, chairman ng Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development, may parusa ang mga mahuhuling mangingialam sa pamamahagi at gagamitin ang krisis para sa pamumulitika. Sa ilalim kasi ng anti-EPAL provision sa General Appropriations Act 2026, bawal ang presensya ng politiko sa pamamahagi ng ayuda. Naglabas na rin ang Department of Interior and Local Government ng anti-EPAL policy at dinidinig ngayon ang Senate Bill No. 1750 o ang Anti-EPAL Act. Pero bukod sa EPAL, nagbabala din ang senador, wag sanang diesel lang ang masuspinde ang excise tax. Giit ni Tulfo, 8.5 milyon na Pilipino ang gumagamit ng motorsiklo at gasolina. Kaya sana kung maaprubahan ang tax suspension sa langis, kasama rin ang gasolina. Si Senator Amy naman, ginigiit na kailangan din ng suporta ngayon ng mga magsasaka. Hindi dapat sila bigyan ng restriksyon na magkaroon ng supply ng langis, lalo na ngayong panahon ng anihan. Kaya sana dumating na rin ang fuel subsidy para sa mga magsasaka. Si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson naman, imbis raw na emergency powers sa Pangulo para suspendihin ang excise tax, mas pabor siya na amyendahan na lang ang National Internal Revenue Code kung saan hindi na kailangang maghintay ng 3 buwan bago magsuspinde ng tax. Giit ni Lacson, hindi dapat otomatiko ang pagsuspinde ng excise tax, bagkus dapat may leeway ang Department of Finance na magdesisyon nito. Si Senator Loren Legarda naghain naman ng Senate Bill No. 1851 kung saan magiging 10% na lang ang value-added tax sa mga serbisyo para sa mahihirap at middle class na mga Pilipino. Habang ang mga luxury brands mananatili raw sa 12% VAT. Ayon sa senadora, sa pamamagitan nito, masisigurong patas ang buwis na pinapataw sa mga Pilipino, lalo na ngayon na may banta ng pagtaas ng presyo ng bilihin dahil sa langis. Samantala si Senator Sherwin Gatchalian naman, nananawagan sa Energy Regulatory Commission na utay-utayin na ang pagtaas ng singil sa kuryente. Giit ni Gatchalian, regulated ng energy industry ang kuryente, kaya hindi dapat payagan ng one-time big time na taas singil. Dapat tiyakin ng ERC na hindi magiging pabigat sa publiko ang singil sa kuryente lalo ngayong mataas na ang presyo ng langis. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.